Good morning po sa ating lahat at sa araw na to, araw po ng Lunes, nasa 349 na po tayo sa ating daily Bible reading. So today, pagpatuloy po natin ang ating gawain at samahan niyo po ako sa umagang ito sa ating devotional time with God. So nasa chapter 21 na po tayo ng Book of John. Dito po tayo yung last chapter ng Book of John na ating pag-uusapan at ating pag-aaralan kung ano yung mensahe na ibinigay ng Panginoong Yesus kay Pedro, Apostle Pedro. So good morning po. Po tayo magsimula. Samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Amen. Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord, salamat po sa umagang ito. Salamat po sa mga nagdaan na linggo na kayo po ay aming nakasama, at sa araw po na to na pagpapatuloy po namin ang pagkikipagniig sa inyo. So magitan po ng inyong mga salita dito po sa Book of John. Lord, yung presensya po ninyo ang nakakasama po namin sa araw-araw, Panginoon. Kaya po sa araw na to, muli niyo po kami, Lord, na samahan at maraming salamat po sa bagong umaga, bagong buhay, bagong pag-asa, Panginoon. Lord, salamat din po sa aming pakikipag-ugnayan sa aming mga kapatid, Panginoon, at patuloy po niyo kami, Lord, na baguhin upang, Lord, maging kawangis po ng inyong anak na si Jesus, Panginoon. Lord, salamat po sa umaga ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So mga kapatid, ang ating pag-uusapan sa umagang ito is about Jesus now calls Peter to reaffirm his love for him 3 times. So samahan niyo po ako sa pagbabasa kung nandiyan po kayo, at tayo po ay nasa verse 15 to 19 ng ating Bible reading sa umaga ito. Okay, samahan po ninyo ako. Pagkalipas nila mag-almusal, sinabi ni Jesus kay Simon Pedro, "Simon, ang anak ni Juan, mahal mo ba ako nang higit sa pagmamahal nila?" Sumagot si Pedro, "Opo, Panginoon, alam niyo po ang mahal ko kayo." Sinabi ni Jesus, "Alagaan mo ang aking mga tupa." Muling sinabi ni Jesus, "Simon, na anak ni Juan, mahal mo ba ako?" Sumagot si Pedro, "Opo, Panginoon, mahal mo ba ako?" "Alam niyo po ba na mahal ko kayo?" Sinabi ni Jesus, "Alagaan mo ang aking mga tupa." Sa ikatlong uli ay sinabi ni Jesus, "Simon, na anak ni Juan, mahal mo ba ako talaga?" Nasaktan si Pedro dahil sa 3 beses sa isang tinanong kung mahal niya si Jesus. Kaya sumagot siya, "Panginoon, alam po ninyo lahat ng bagay. Alam niyo po rin ang mahal ko kayo." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Alagaan mo ang aking mga tupa." So doon muna tayo. Alam natin kung ano ang pinagdaanan o mga lapses ni Peter dito, na kung saan ito yung pinaka popular na nangyari sa buhay ni Jesus, kung saan kasama niya dito si Peter bilang isang nangungunang disciple nga dito. So sa lahat ng panahon na nakasama ni Jesus dito si Peter, at nagmark sa kanya yung 3 beses niyang i-deny si Jesus doon sa kanyang pagkakakulong o nung dalhin siya sa korte si Jesus para hatulan sa kanyang kamatayan. So yun po yung naging sabihin na natin pinakabuod ni Peter doon sa kanyang pagkakilanlan
nakasama niya si Jesus dito. Pero yung nga, 3 beses. So dito sa ating pag-aaralan ngayon sa araw na to, 3 tanong, 3 sagot din. So dito ibig sabihin dito, nire-affirm or in-state ni Jesus dito si Peter bilang isang pangunahin niyang disciple dito, alagad. At so magitan ng mga tanong na to, maaring ibig sabihin dito, maaring si Peter ay dahil sa kanyang mga lapses na ito, so tinyak ni Jesus sa kanya kung talagang mahal niya ang Lord. Kaya naman 3 beses din niyang sinagot ito. At bandang uli sa pangatlong beses na yon, nagkaroon ng sabihin na natin parang nasaktan o sumama ang loob ni Peter dahil maaaring ipinaalala ni Jesus sa kanya yung panahon na nagdaan sa kanila na pagka-deny niya. So yun ang nakita ko dito, parang pangatlong beses din tinatong at pangatlong beses din natin sumagot si Peter sa kanya. So para bang nangyari dito, may paalala, may habilin na kung saan siya naman talaga ang nanguna doon sa 12 alagad niya dito. Kaya tinyak ni Jesus na talagang yung kanyang mga tupa na pinapaalagaan sa kanya ay magiging maayos pagdating na si Jesus ay aalis na. Ibig sabihin namamaalam na siya dito papunta nga sa kanyang ama sa langit. At dito yung ating yung kanyang 3 beses, ibig sabihin dito naghabilin sa kanya talaga dito, may talagang clear instruction. Kaya po ang title ko dito sa aking may share po sa inyo ngayon, Careful Instruction, Feed My Lambs. Sabi po ni Jesus dito yan. So napaka-ikliman lang ito ang ating pag-uusapan ngayon, pero napakalalim po ang ibig sabihin, patungkol po hindi lamang po kay Pedro, hindi lamang po sa kanyang mga disciples na iiwan ni Jesus, kundi maging hanggang sa panahon po natin ngayon. At yun po talaga ang para bang pinakahabili ng ating Panginoon, lalo na po sa ating mga kanyang mga alagad bilang isang kongregasyon o bilang iglesia. So napaka-ikli lang po ito, pero kung isipin natin, napakabigat na dalahin na sa ating bilang isang alagad o bilang isang Kristiyano, na marapat lang po natin na ito ay pagtuunan ng pansin. Maaring tayo marami pa rin tayong sabihin na natin hindi pa tayo ready, pero darating at darating ang panahon, yun ay mapupunan natin dahil ito po talaga yung pinakamandato natin bilang mga alagad ng ating Panginoon. So bilang isang disciples. Sa karanasan po ni Peter dito, at makikita natin na bagamat maraming mga pagkukulang si Pedro dito, ngunit dahil nga sa pagmamahal ng Diyos sa kanya, binilinan niya. Ito yung isa sa mga pangunahing disciple niya para ialagaan yung kanyang mga tupa na iiwan, at tayo po nga yun nga po sa panahon natin. So ano po ang ating magiging lessons dito? Ang lesson dito, meron po tayong yung lalo na po, maaaring kukunin ko na lang pong example dito, yung ating team sa ating 2026, yung tinatawag po natin na Gear Up to Deploy. Kung titinan po natin dito, napakaliwanag po dito na ang sabi ni Jesus, alagaan mo ang mga aking mga tupa. So ibig sabihin, ipagpapatuloy niya yung kanyang pag-aalaga, paikot-ikot kung saan po niya kasama si Jesus nung siya'y kasama niya pa niya nung bago pa siya pako sa krus. Kaya ngayon, nire-ready niya talaga si John o ni Peter dito bilang kanyang pangunahin nga na core group. Yung 3 sila na kanyang naunang pinili. So yun po so gear up, ibig sabihin going equipped
available ready. So yun po yung maring may kaugnayan po yung ating last chapter dito na kung saan yun nga may huling habilin po ng ating Panginoong Hesus kay Peter na to. So bandang uli, ito po yung kanyang sinabi dito. Kung pagpapatuloy po natin yung pagbabasa, sabi ko sa iyo ang totoo. Nung bata ka pa, ikaw mismo ang nagbibihis sa sarili mo at lumakad ka kung saan mo gusto. Pero pagtanda mo, iunat mo ang mga kamay mo at iba pa ang nagbibihis sa iyo. Dadaling ka niya sa lugar na hindi mo gusto. Si Jesus para ipawatig kung anong klaseng kamatayan ang daranasan ni Pedro upang maparangalan ng Panginoon. Pagkatapos sinabi ni Jesus kay Pedro, sumunod ka sa akin. So ito po yung maaaring last word na narinig ni Pedro nung siya pa'y talagang binilinan. So ibig sabihin, reinstatement ito ni Jesus si Peter dito. So ganun naman po tayo. Sa panahon po natin ngayon, marami po tayo mga karanasan na nagdaan sa ating mga buhay. Pero yun nga po, nang bilang po tayo nagbago na, binago na po tayo ng Panginoon. Ito po yung malimit na marinig natin kung sama-sama po tayo, hindi lamang po sa church, kundi sa ating pagbabasa araw-araw sa Bible, na maaring sumagi sa ating isipan na napakalaki po yung gagampanin po natin sa ating buhay habang tayo bilang isang alagad ng Diyos. Nakita po natin dito na hindi lamang po sa mga binago ng Panginoon, kundi yung marami pang babaguhin ng Diyos sa pamagitan ng kanyang mga salita na kung saan ito po ating hindi lamang po pinag-uusapan, pinag-aaralan, kundi ito po magiging pundasyon po ng ating buhay, itong mga salita na iniiwan po ng ating Panginoong Yesus. So ano ba talaga ang magiging application po natin? Gear up to deploy. Ibig sabihin, ipagpapatuloy po natin yung iniwan ng ating Panginoong Jesus, hindi lamang po sa kanyang mga disciples, kundi sa atin ngayon sa makabagong panahon. So yun lamang po, at maaring ito'y sabihin na natin napakalaki po na challenge po sa atin na patuloy po natin ibahagi mga salita ng Diyos sa ating mga kaibigan, mga kamag-anak o mga membro po ng ating pamilya. So, ano po ang gagawin natin sa mga susunod na panahon, lalo na po sa 2026, maaaring tayo po inanda na, marami pong mga ginagawa po ng ating mga leaders, sa ating mga pastors upang ma-equip tayo at patuloy na gawin ang pinagagawa sa atin ng Diyos. So yun lamang po, at muli nawa sa umagang ito, kung patuloy po natin na pagnilay-nilayan po itong mga salita na to, careful instructions, feed my lamb. Ito po yung sinabi po ni ating Panginoong Hesus, alagaan po natin ang ating mga tupa o yung mga tao na binigay po sa atin ng Diyos at pinagtiwalaan tayo dito. Marami po tayong mga may personal, siguro may personal po ako na experience sa akin dito. I-share ko na lang po bilang isang panganay sa unang sa pamilya na naging quote and quote, naging Kristiyano, naging nakakakilala sa Diyos. So may bago po panawan po ng buhay ang aking ama. Parang naalala po ganito rin po yung sinabi sa akin. Sabi niya po sa akin, tingnan mo yung mga kapatid, bahala ka na dahil siyempre ikaw ang panganay, at lalo na po yung bunso, siyempre maliit pa noon. So yun po para bang sumagi sa aking isipan yung huling habilin ng aking magulang, mahal na ama. At ganito rin ang sinasabi po ni Jesus kay Peter para alagaan niya yung kanyang mga tuba. Pero hindi ganun po kadali dahil alam naman po natin na tayo po namumuhay dito sa mundong ibabaw. Marami po mga pagsubok, maraming mga pagkakamali, maraming mga desisyon na
naging bahagi po yung mapapait na karanasan po natin bilang sabihin na natin quote and quote bangungot sa ating buhay. Pero yun nga, dahil nga sa ating Panginoong Yesus, sa ating pagmamahal sa Diyos, tayo po'y binago na. So yun nga, sa maraming pagkakataon na hindi lang po madali, kundi napakahabang panahon, nandiyan po ang ating Panginoon para talaga kung ano talaga layunin niya sa atin, yun po ang mangyayari. So ibig sabihin po, si Lord lamang may kapangyarihan, may control po ng ating buhay. Yun po, maraming salamat po sa umagang ito. Kung marapatin po ninyo, pagpatuloy po nito itong pagbabasa po dito lang sa chapter 21 po ng Book of John, at ito ay nasa 25 verses lang po para sa pagtatapos po ng ating Book of John. So muli, magandang umaga po. Amin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord, salamat po sa paalala mo, Panginoon, sa umagang ito na patuloy po ninyo kami, Lord, na alagaan, dahil po marami po kami mga gagawin pang mga trabaho, Panginoon, sa mga susunod na panahon. Lord, sama-sama po ninyo kami na patuloy na baguhin, Panginoon, upang marating po namin, Panginoon, yung pagtitiwala mo sa amin, na upang ang mga tao na pinagkatiwala po ninyo sa amin, Lord, ay may hatid po namin sa inyong paanan, Panginoon. Kaya nga po sa umagang ito, Panginoon, kami po nagpapasalamat dahil patuloy niyo, Lord, kami na inaalagaan, iniingatan, binibigyan po ng mga pagpapala, mga bagay po na kailangan po namin bilang isang alagad po ninyo, Panginoon. Kaya Lord, samahan niyo po kami sa maghapon na to, sa mga susunod na panahon para i-enjoy, Panginoon, yung nalalabing panahon na sa taong ito, na bilang pag-aalala po namin yung kadakilaan sa buhay po ng hindi lamang po sa personal namin buhay, kundi sa buong mundo, Panginoon. Lord, hayaan mo, Lord, na kami mag-enjoy sa mga susunod na pagtitipon namin po para i-celebrate, Panginoon, ang aming alalahanin na yung pag-alala namin sa iyong kapanganakan, Panginoon Jesus. Kaya Lord, sa maghapong ito, samahan niyo po kami, Panginoon, sa aming mga gawain, may mga pasok, may mga trabaho pa, Panginoon. Lord, gabayan mo sila lagi, wag mo sila lalagpasan sa mga pagpapala at mga provision, Panginoon, sa buong maghapon na ito, Panginoon. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Ang tayo magsabi ng Amen and Amen. So muli, magandang umaga po, at bukas po magkita-kita po tayong lahat sa umagang ito. Ganito rin pong umaga. So bye-bye po.